Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May din na rito na Honda TMX 125 Alpha. Ang issue ng motor ni boss, bagong kuha lang, medyo may naririnig daw siya na lagitik. Check natin yung kanyang mileage. Tumakbo na siya ng 860. Ngayon si boss may dala na siyang pan-change oil at i-change oil natin, tapos checkin natin yung lagitik kung saan nga ba ito nagmumula. Start muna natin yung motor ni boss. Dayo from Nazareno, Hermosa, Bataan. So yung mga padreng, ito motor ni boss, bagong kuha lang sa kasa. Ngayon, unang change oil. Ngayon kapag nag-change oil po tayo ng makina, dapat paandarin na muna natin para yung mga ribaba na nasa loob ng crankcase mag-circulate at mag-mix. Once na binuksan natin yung drain plug, sasama po yung ribaba. So yung kanina pinaandar na natin, pwede na natin buksan. Gagamit lang tayo ng 22 mm. So ito, 22 mm. So huwag kayong mag-change oil dito sa ilalim, dapat dito sa side, dahil nandito yung kanyang filter. Kasi once na napuno ng dumi yun na yung time para kumatok yung inyong makina. So dapat dito lagi sa side. At dito sa side na to may filter. Kalimitan yung iba nag-change oil mismo dun sa mismong ilalim ng makina. So mali po yun. Dahil ang target natin, eto, ma-check natin kung madumi na o hindi na dapat linisan. So ang gagawin lang natin, tanggalin natin to. Ayan, medyo malamig na. Ang unahin nating iluwag itong part na to, dahil itong part na to, kalimitan kasi sa mga pantra, lost thread yung tornilyo dito. Kaya ang discarding malupit dyan, lagi nating inuuna tong part na to, yung parting mainit. Pero yan, malamig na yan. So yan ang una nating babaklasin, 10 mm. So luwag lang, hindi baklas totally. Ayan, ganyan lang oh. Ayan, ganyan lang. Pag naluwag na natin, pwede na dun sa kabila. Sa kataning Hermosa, Bataan, may shop na saan Padreng Eli Motor Parts and Repair Shop. Serbisyong tunay na walang katulad, mura na, quality. So para sa mga beginners, ayan, nabuksan na natin yung kanyang cylinder head cover. Dito yung part na to, ito yung exhaust. Once na lumubog yan, lalabas yung usok. Dito naman, ito yung kanyang intake. Once na lumubog yan, papasok yung gasolina galing dito sa kanyang carburetor. O paano nga ba nating i-timing yan? Una natin gagawin, ilulubog natin to. Pag lumubog yung exhaust, aangat. Lulubog yung intake, aangat. Gamit yung ating kicker. So kicker lang yung basihan natin. So ibababa lang natin ganyan para gumalaw yung kanyang barbula. So tingnan nyo to. Yan, ibababa natin tas aangat. To. Tingnan nyo to, lulubog. Yan, lumubog. Aangat yan. Yung mangat, di tayo. Lulubog tapos aangat. Okay. Tapos dito sa kanyang kicker, mula sa taas, ayan. Ibababa natin ang daan-daan hanggang sa mawala ng presyon. Stop tayo doon. Try natin. Ayan, matigas. Matigas. Pag ayun, nawala ng presyon, okay na. So pwede na nating i-check yung kanyang barbula. Sinasabi ni boss, medyo malagitik. Try natin. Ayun oh. Malagitik nga. Oh. Ayan oh. Yun yung naririnig nyo, kabila. Ganun din. Napakaluwag. Okay. So paano ba mag-adjust yan?
may 10 mm dito sa ibabaw. Pag linuwag nyo yan, tapos itong adjuster sa ibabaw, pag pinit nyo ng pakaliwa, luluwag. Pag pinit nyo ng pakanan ay sisikip. So gagamitan natin siya ng 0.08 mm. So ito 0.08 mm, check natin. Ayun o, napakaluwag o. Tingnan nyo o, napakaluwag o. Dito sa kabila o, ganun din, napakaluwag. So luwag muna natin yung nut nya na dito tayo pumesto para kitang kita. So luwag nyo muna. Okay, at pag naluwag na yan, pwede na nating ipasok yung kanyang filler gauge. Tapos para sumikip, pitin natin tong ibabaw ng pakanan hanggang sa maramdaman natin na kumakapit na siya. Ayan o. Ayan o. Tapos higpitan ng kamay itong ibabaw. Higpitan ng kamay yung ibabaw. Tapos i-double check, kilain. Okay. Tapos kontrahan sa ibabaw at higpitan yung nut. Ayun, ganun. Okay. Sa kabila naman tayo. Ganun lang din. Luwagan muna natin. Yan ang dahilan kung bakit malagitik yung andar ng motor ni boss. Ito yung unang adjust ng kanyang barbula. So nabasalan. Yan, importante kasi na na-adjust yung barbula. Once na malayo na yan, malagitik talaga, masakit sa tenga. Once na tukod naman, pwedeng bumaluktot yung kanyang barbula. So yan, luwag natin ng konti dahil may higpit. Yun, hindi masikip at hindi maluwag. Pwede na natin kontrahan sa ibabaw at higpitan. So, pag na-adjust natin ganyan, hindi pa dyan nagtatapos. Check natin. O, yan o. Check natin. Ayan o. Okay. Kabila. Ayan o. O, ngayon, ang gawin natin, kabit natin yung spark plug at paandarin natin yung makina. Ayan o. Tahimik. Tahimik yung andar ng kanyang makina. Okay. At patayin na natin. Bakit nga ba natin pinapaandar? Yung iba kasing nag-a-adjust po niyan mga padreng, pagka-adjust, tatakpan. So mali yun. Kaya natin pinaandar, may posibilidad na yung in-adjust natin ay magbago. So hindi ko na ipapakita paano i-timing. Pinakita ko na sa inyo nung una para mabilis yung tutorial natin. Ita-timing ko uli gamit yung kicker. So gamit yung kicker. Tapos do-double check natin yung adjustment ng barbula. Okay. So, double check natin yung clearance ng barbula. 0.08. Ayan o. Oh. Ngayon, ipa-finalize natin yung kanyang higpit. So, ibig sabihin, hindi nagbago. So, wag kayo magpapa-adjust kung walang gamit ng ganito. Baka mamaya, inigpitan lang yung tornilyo, walang pangontra. Doon naloloko yung valve adjuster, dapat may pangontra. Okay, sa kabila ganun din, yun o. Kontrahan uli natin at higpitan, tapos pandarin natin, check natin yung okay, yung andar. So ganun lang kasimple. So, balik natin to, checkin natin yung andar. Ayun o. Pinong-pino o. Okay, sa pagkakataong yung mga padreng, goods na yung
valve adjustment ng motor ni Boss Dayo from Nazareno, Hermosa, Bataan, at pwede na nating takpan yan. Punasan lang natin. Ayan, pwede na nating ibalik. So ganun lang kasimple. Ayan, balik na natin. Nag-aaral pa yata yan. Tatrabaho ka. Panggabi. Saan nakatama yan? Ayan, pwede na nating higpitan at ikabit yung kanyang tatlong tornilyo. Sa paghigpit, ganun din, unahin din natin dito para hindi ma-lost thread. Ayan, di ko napapakita kung paano higpitan to. Madali lang naman yan. Mamaya, checkin natin ng nakatakip kung talagang tahimik na. So, ayan ang mga padre, yan na yung ating finished product. So, sinasabi ni Boss, irritable na siya sa ingay na, Boss. Ayan, Dayo from Nazareno. Start mo nga. Check natin kung masatisfied ka. Ayun, oh. Oh, nagbago ba? Oh, nagbago, oh. Sige, dito mo. Ayan, oh. Pumino na yung motor ni Boss. Sa pulo, Hermosa, Bataan makikita. Tabi mismo ng tulay ang shop na sikat na. Kung motor mo'y may sira at hirap ng umandar, kay Padreng Eli ka na, siguradong aayusin. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May din na rito na Honda TMX 125 Alpha. Ang issue ng motor ni Boss, bagong kuha lang, medyo may naririnig daw siya na lagitik. Ngayon check natin yung kanyang mileage. Tumakbo na siya ng 860. Ngayon si Boss may dala na siyang pan-change oil. At i-change oil natin, tapos checkin natin yung lagitik kung saan nga ba ito nagmumula. Start muna natin yung motor ni Boss Dayo from Nazareno, Hermosa, Bataan. Kaya naman sa bidyong ito, kung hanap mo yung ganitong mga content, para sa inyo ito. So yung mga padreng, ito motor ni Boss, bagong kuha lang sa kasa. Ngayon, unang change oil. Ngayon kapag nag-change oil po tayo ng makina, dapat paandarin na muna natin para yung mga ribaba na nasa loob ng crankcase mag-circulate at mag-mix. Once na binuksan natin yung drain plug, sasama po yung ribaba. So yung kanina pinaandar na natin, pwede na natin buksan. Gagamit lang tayo ng 22 mm. So ito, 22 mm. So huwag kayong mag-change oil dito sa ilalim, dapat dito sa side, dahil nandito yung kanyang filter. Kasi once na napuno ng dumi yun na yung time para kumatok yung inyong makina. So dapat dito lagi sa side. Ayun, oh. At dito sa side na to may filter. Kalimitan yung iba nagche-change oil mismo dun sa mismong ilalim na makina. So mali po yun. Dahil ang target natin, eto, ma-check natin kung madumi na o hindi na dapat linisan.
So, ang lilalagay natin dito mga padreng ay 900 ml base dun sa kanyang service manual, hindi 1 litro kundi 900 ml lang. So 900 ml lang yung linalagay natin sa TMX 125 Alpha base sa kanyang service manual. So yan, nasalinan na natin, pwede na natin ikabit yung kanyang dipstick. At ang isusunod natin dyan, yung sinasabi nga ni boss, nung unang kuha wala man lagitik, pero ngayon bakit daw sobra sa lagitik? Ang tinakbo mo 800 na 800 kilometers na yung kanyang tinakbo. So papalamigin lang natin bagya. Checkin natin yung kanyang valve tappet. Hindi pa natunat? So ang gagawin lang natin, tanggalin natin to. Ayan, medyo malamig na. Ang unahin nating iluwag itong part na to, dahil itong part na to kalimitan kasi sa mga pantra lost thread yung tornilyo dito. Kaya ang discarding malupit dyan, lagi nating inuuna tong part na to, yung parting mainit. Pero yan, malamig na yan. So yan ang una nating babaklasin, 10 mm. So luwag lang, hindi baklas totally. Ayan, ganyan lang oh. Ayan, ganyan lang. Pag naluwag na natin, pwede na dun sa kabila. At pag maluwag na yan, ito tulak lang natin yung clip patras. Tama pag gagawa, may paggawa ka dito. May paggawa ka na. May red doors na, may tigisang kahaba kami ng kuya. Aboy ka. Bilang tigisang kanin mo. Bili ka ng ano, doon. Pag dadayo ko ng mga isang buwan, may dala kang alak mo. Huwag kang bibili sa tindahan. Kaya may dala ka sigarilyo na yan, pampantalino. Inis pa naman nila. Kahit laspag na. So para sa mga beginners, ayan, nabuksan na natin yung kanyang cylinder head cover. Dito yung part na to, ito yung exhaust. Once na lumubog yan, lalabas yung usok. Dito naman, ito yung kanyang intake. Once na lumubog yan, papasok yung gasolina galing dito sa kanyang carburetor. O paano nga ba nating i-timing yan? Una nating gagawin, ilulubog natin to. Pag lumubog yung exhaust, aangat. Lulubog yung intake, aangat. Gamit yung ating kicker. So kicker lang yung basihan natin. So ibababa lang natin ganyan para gumalaw yung kanyang barbula. So tingnan nyo to. Yan, ibababa natin, tas aangat. To. Tingnan nyo to, lulubog. Yan, lumubog. Aangat yan. Yung mangat, di tayo. Lulubog tapos aangat. Okay. Tapos dito sa kanyang kicker, mula sa taas, ayan. Ibababa natin ang daan-daan hanggang sa mawala ng presyon. Stop tayo doon. Try natin.
Ayan, matigas. Matigas. Pag nawala, ayun, nawala ng presyon, okay na. So, pwede na nating i-check yung kanyang barbula. Sinasabi ni boss, medyo malagitik. Try natin. Ayun oh. Malagitik nga. Oh. Ayan oh. Yun yung naririnig nyo. Kabila. Ganun din. Napakaluwag. Okay. So, paano ba mag-adjust yan? May 10 mm dito sa ibabaw. Pag linuwag nyo yan, tapos itong adjuster sa ibabaw, pag pinit nyo ng pakaliwa, luluwag. Pag pinit nyo ng pakanan, ay sisikip. So, gagamitan natin siya ng 0.08 mm. So, ito, 0.08 mm. Check natin. Ayun o, napakaluwag o. Tingnan nyo o. Napakaluwag o. Dito sa kabila. O, ganun din, napakaluwag. So, luwag muna natin yung nut niya na dito tayo pumesto para kitang kita. O, luwag nyo muna. Okay. At pag naluwag na yan, pwede na natin ipasok yung kanyang filler gauge. Tapos, para sumikip, pitin natin tong ibabaw ng pakanan hanggang sa maramdaman natin na kumakapit na siya. Ayan o. Ayan o. Tapos higpitan ng kamay itong ibabaw. Higpitan ng kamay yung ibabaw. Tapos i-double check, kinain. Okay. Tapos kontrahan sa ibabaw at higpitan yung nut. Ayun, ganun. Okay. Sa kabila naman tayo. Ganun lang din. Luwagan muna natin. Yan ang dahilan kung bakit malagitik yung andar ng motor ni boss. Ito yung unang adjust ng kanyang barbula. So, nabasalan. Yan, importante kasi na na-adjust yung barbula. Once na malayo na yan, malagitik talaga, masakit sa tenga. Once na tukod naman, pwedeng bumaluktot yung kanyang barbula. So yan, luwag natin ng konti dahil may higpit. Yun, hindi masikip at hindi maluwag. Pwede na natin kontrahan sa ibabaw at higpitan. So, pag na-adjust natin ganyan, hindi pa dyan nagtatapos. Check natin. O, yan o. Check natin. Ayan o. Okay. Kabila. Ayan o. O, ngayon, ang gawin natin, kabit natin yung spark plug at paandarin natin yung makina. Ayan o. Tahimik. Tahimik yung andar ng kanyang makina. Okay. At patayin na natin. Bakit nga ba natin pinapaandar? Yung iba kasing nag-a-adjust po niyan mga padreng. Pagka-adjust, tatakpan. So mali yun. Kaya natin pinaandar, may posibilidad na yung in-adjust natin ay magbago. So hindi ko na ipapakita paano i-timing. Pinakita ko na sa inyo nung una para mabilis yung tutorial natin. Ita-timing ko uli gamit yung kicker. So gamit yung kicker. Tapos do-double check natin yung adjustment ng barbula. Okay. So double check natin yung clearance ng barbula. 0.08. Ayan o. Oh. Ngayon, ipa-finalize natin yung kanyang higpit. So, ibig sabihin, hindi nagbago. So, huwag kayo magpapa-adjust kung walang gamit ng ganito. Baka mamaya, inigpitan lang yung tornilyo, walang pangontra. Doon naloloko yung valve adjuster. Dapat may pangontra. Okay? Sa kabila. Ganun din. Yun o. Oh, kontra nuli natin.
at higpitan. Tapos panda rin natin, check natin yung okay, yung andar. So ganun lang kasimple. So balik natin to. Checkin natin yung andar. Ayun oh. Pinong-pino oh. Okay, sa pagkakataong yung mga padreng, goods na yung valve adjustment ng motor ni Boss Dayo from Nazareno, Hermosa, Bataan, at pwede na nating takpan yan. Punasan lang natin. Ayan, pwede na nating ibalik. So ganun lang kasimple. Ayan, balik na natin. Nag-aaral pa yata yan. Tatrabaho ka. Panggabi. Saan nakatama yan? Ayan, pwede na nating higpitan at ikabit yung kanyang tatlong tornilyo. Sa paghigpit, ganun din, unahin din natin dito para hindi ma-lost thread. Ayan, di ko napapakita kung paano higpitan to. Madali lang naman yan. Mamaya, checkin natin ng nakatakip kung talagang tahimik na. So, ayan ang mga padreng. Yan na yung ating finished product. So, sinasabi ni Boss, irritable na siya sa ingay na, Boss. Ayan o, Dayo from Nazareno. Start mo nga. Check natin kung masatisfied ka. Ayun o. Oh, nagbago ba? Nagbago. Sige, dito mo. Ayan o. Pumino na yung motor ni Boss. So, thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.